What's up guys? This is Ronnie once again and welcome back to my channel. Well, glad to have you once again on my channel guys. Well, it's actually Sunday today, so meaning to say, kailangan natin mag-unwind. Ayun na nga guys, it's a wrong decision na bumisita ng Lihim na Batis ng weekends kasi napakaraming tao siguro kasi naging hype siya sa Facebook, tapos accessible and mura pa siya. Well, nothing to worry guys, may nakausap naman kaming local and tinuro kami dito rin naman, the same place, actually katabi lang siya ng Lihim na Batis. Meron daw falls, ang tawag nila is Bato Falls. So, hiningal ako. Actually, may trek lang na mga 10 to 15 minutes. Nilalakad na namin siya. Tinitrek na namin siya. Good thing, walang entrance fee. So, we can try it. Maganda din naman daw doon. Malinaw yung tubig. At doon sila naliligo. Actually, malamig ngayon. Medyo nakakatakot lang. Ito yung trek guys. Papunta doon sa Bato Falls. Ang ganda ng nature, grabe. Buti na lang maganda rin yung weather ngayon kasi mainit. Or should I say maaraw? Kasi kahit maaraw siya, malamig pa rin. Then, medyo steep, tapos meron din pababa at paakyat. Let's just walk hanggang matunto natin yung Bato Falls, guys. Exciting! Kitang-kita nyo naman guys, dito sa likod ko, wala tayo ngayon sa loob ng apartment at nasa labas tayo ng bahay. Yes! Well, actually guys, nandito tayo ngayon sa province of Rizal, specifically in San Roque, Baras, Rizal. Well, it's a bit fail plan kasi actually guys, just to share with you, ang plano this Sunday, rest day, is pumunta sa Lihim na Batis. Nakita naman natin na medyo nagbo-boom yung resort na yon. Itong Lihim na Batis and yung sister company nila or sister resort nila na Erin's Place na matatagpuan dito sa San Roque, Baras, Rizal guys. Well, pagpunta namin dun guys, super dami ng tao and fully booked na. Actually, nagbibigay na sila ng numbers doon sa mga pwedeng pumasok kasi talagang kinokontrol nila yung dami ng tao. Hindi naman natin sila masisisi kasi they are just following the guidelines. Well, luckily guys, since we do have that capability na makipag-usap sa locals, meron naman kaming nakilala dito na locals at itinuro niya kami dito sa isang place pa. Actually, napakaganda nitong place. Kung nasan tayo ngayon, nakikita niyo naman yung mga bamboo sa likod ko. Ito yung tinatawag nilang Bato Falls. Located din siya, actually, katabi lang siya ng Erin's Place, ng Lihim na Batis. Medyo maliit na falls, but I can tell you guys, maganda yung place, serene, kasi parang dalawa lang kaming tao dito ng kasama ko. Tapos, parang ilang level of falls siya. Ayan siya guys. Ayan yung first level. Galing pa siya doon sa pinakataas, and then umaago siya dito, and then ito yung parang pool, and then hanggang dun siya umaabot. Ganon yung vibe nitong place na to guys. I can say na though hindi man tayo nakapaglihim na Batis ngayon, fulfilled pa rin yung ating weekend kasi who would have imagined na masasolo natin tong place na to. Makakapag-unwind tayo at makakapag-relax. Thumbs up to Mother Nature. Napakaganda pa rin ang place na to. We really have to be thankful of all the things that we have, with the surroundings, with the nature that we have here in the Philippines. Tara guys, maligo na.
itong Batong Falls dito sa San Roque, Barangay. Natabi ng actually ng Lilim na Batis at sa Eric's Place, sikat na ngayon sa social media. Well, kung puno yun guys, this is an option na hindi kayo mapapalila. Ng tubig na guys, wala akong masabi. Bonus pa doon kasi kami lang dalawa ng kasama ko nandito ngayon guys. Imagine, hindi mo kailangan magbayad ng malaki kasi libre lang to at solo mo yung place, ganito kalinaw yung tubig, napakatahimik ng lugar, makakapag-unwind ka talaga, mawawala yung stress mo guys. Ito yung tubig na galing doon sa taas. Actually, yung pinaka-original falls talaga is nandun pa sa pinakataas. Mas mataas pa dun sa place ng Lilim na Batis. Well, nakikita nyo naman kung gaano kalinaw yung tubig. At ang lamig na guys, considering yung weather natin ngayon, imagine, di ba, napakalamig naman. Pag-usapan natin kung paano pumunta dito. If you will be coming from Manila, of course, alam naman natin lahat kung saan matatagpuan yung Cubao. At doon sa Cubao, nandoon lahat ng sakayan. From there, meron kayong makikitang jeepney at saka FX na papuntang Kogyo. So, i-take nyo yung mga sasakyan na yon going to Kogyo. If you will be, if you opt to choose the van, yung fare nila would be 40 pesos hanggang Kogyo na yon. At pag nakarating na kayo sa Kogyo, maghanap kayo ng jeepney, papunta naman ng San Roque. Sabihin nyo sa jeepney driver, ibaba kayo sa may Lihim na Batis. And pag nakababa na kayo ng jeep guys, at nasa Lihim na Batis jump off point na kayo, meron doong mga tricycle na pwede nyong i-rent going to Lihim na Batis. Yung fare naman guys, I forgot, yung fare papunta sa dito, wait, I forgot, yung fare ng jeepney papuntang San Roque, doon sa babaan, is 60 pesos. Pag nandun na kayo guys, sa kababa na kayo, just take a tricycle papunta dito mismo sa looban, sa may Lihim na Batis. Yung fare naman sa tricycle would be 30 pesos each. So, kung dalawa kayo, 60 pesos guys. Well, ayun na. Dadali na kayo ng tricycle driver specifically dun sa Lihim na Batis. Well, if you opt to visit Lihim na Batis specifically, pwede nyo gawin yon. Pero, kung puno na siya guys, I must say, madali siyang mapuno kasi napakarami ng pumupunta. This can be an option. Lalakarin nyo lang siya. Magtanong-tanong na lang kayo sa local. At walang bayad dito guys. Free. At sana masolo nyo rin tulad namin. Solong-solo namin yung lugar. Woo! At ang linaw ng tubig niya guys. Grabe. Wala akong masabi at hindi ka mapapahiya talaga. Lapit tayo dun sa falls. Yung current sakto lang, hindi siya ganun kalakas. Pero malamig siya guys, malamig. And there you have it guys. Ito, yung nakikita niyong water sa likod ko, falls siya. Ito yung medyo mataas na level dun sa pinagswimmingan natin kanina. Ito naman guys, dito may mga nakikita na tayong yung kawayan na yan. Para siyang water system or tubo siya actually na nagde-deliver ng water dito sa mga tao o yung mga nakatira dito sa place.
Kung pag-uusapan naman natin guys, yung foods, I suggest and it's a must na magbaon kayo ng food nyo guys. Kasi since secluded area to, walang signal, at medyo kailangan dadayuhin mo pa talaga, walang bilihan ng pagkain dito. It's completely nature. It's just the falls and the nature itself guys. And don't forget, huwag nyong kakalimutan yung kalat. Dalhin nyo pag uwi at itapon sa tamang basurahan. At good thing guys, nung pagbaba namin sa Kogyo, nakakita kami ng karinderya. And bumili na rin kami ng food namin guys. Just to share with you what we got doon sa karinderya. Ito siya guys. Napakasimple lang, nothing too fancy. Kailangan lang mabusog tayo para may energy tayo. Of course, sa pagsasaya, pagsaswimming dito guys. Ito yung food namin. Namin guys na food dun sa karinderya na nadaanan namin sa Kogyo. Of course, we got the rice, meron kaming pork chop. Ito, meron tayo ditong binalot na pusit at meron tayong kilawi. My God, medyo marami yung nabili naming rice guys. Ayan. Kung hindi naman kayo maarte, okay na yung mga ganto-gantong balot-balot. And then, nanghingi kami ng paper plate kung saan namin ilalagay yung food namin. And let's eat guys! Wala na masyadong arte, basta makakain, malinis naman yung food. Meron naman tayong paper plate, magugas na tayo ng kamay para sa pagkain.